Ano to? Ang kapangyarihan daw ay nanggagaling sa taong bayan? Kalokohan. Ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling sa dulo ng baril. Oo, ang pundasyon ng lahat ng otoridad, ng lahat ng batas at gobyerno, ng lahat ng pamumuno, ito ang hindi nasasaad. Pag tinanggal ang lahat ng konstitusyon sa ilalim ng balota, ang totoong mukha ng pamamahala ay nakatira sa dahas, sa bala. At meron ding dahilan kung bakit sila tinawag na alagad ng batas. Dahil alangan naman ipatupad nilang batas na gamit lang ay bulaklak, di ba? Tingnan ang lingwahe sa ilang bahagi ng konstitusyon. No person, no law, no, 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 puro no. Puro pagbabawal. Siyempre, ano ang mangyayari pag nilabag mo ang pinagbabawal? Oy, hindi naman. Kulong muna. Pero, paano ka ba mapapapayag na papakulong kung hindi sa... Puto ka na! At kailan nga lang, dahil sa mga sunod-sunod na malalagim na pangyayari mula sa Newtown, Connecticut hanggang sa batang tinamaan ng stray bullet sa Caloocan hanggang sa adik na nag-amok sa Kawit, Cavite, nabuhay na naman ang napakakomplikadong debate tungkol sa total gun ban. Argumento ng mga anti-gun advocates, ang pagpapahintulot sa mga ordinaryong sibilyan na magdala ng baril ay magreresulta lamang sa mas matinding karnabal ng karahasan sa tinatawag na batas ng kagubatan, law of the jungle, kanya-kanyang bangasan, every man for himself, mata sa mata, ngipin sa ngipin, bala sa bala. Binabaliwala rin daw nito ang tiwala natin sa kapulisan. Paano naman kasi kung ang pulis mo ay ganito? Napatay ng mga pulis Batangas ang aarestuhin lang sana na dati raw tauhan ng umano'y wetting operator na napatay naman sa engkwentro sa Atimonan, Quezon. Guns don't kill, people do. Ito ang laging argumento ng mga pro-gun. Sa bagay, mula pa naman ng unang panahon, kahit hindi pa naimbento ang baril, may mga napapatay na nga naman. Si Jesus ay hindi naman binaril gamit ang AK-47. Pero sabi ng mga pro-gun, kung ganon, edi wala ng paraan para ang mga ordinaryong sibilyan ay armahan at protektahan ang kanilang mga sarili sa harap ng banta ng mga kriminal. Total, hindi naman lagi nandyan ang mga pulis, di ba? Karamihan daw ng mga krimen na nagaganap ay gamit ang hindi mga lisensyadong baril o loose firearms. Magkaroon kaya ng katapusan ang usaping ito? Nako, paano kaya kung ang mismong Pangulo ng bansa ay matinding bisyo ang ganito? Yan yung kay Pinoy, tol. Yan yung sa presidential advisor. Yung nahulihan ng, pirated. Yari ka. At siya mismo ay hindi sang-ayon sa isang total gun ban. Humingi pa nga ng exemption mula sa COMELEC Puto ka na! Siguraduhin lang sana na ang kapangyarihan ay laging nasa kamay ng alagad ng batas, hindi sa tagalambag nito. Kanyunan na yan! Ano ba gusto niyong sabihin talaga? Kanyunin. Kanyo nga to. Kung hindi, Pero alam mo kasi minsan, hindi na natin mapigilan eh. Hindi lang tayo ang nalilito kung sino ang bida at kung sino ang kontrabida. Executive Secretary, Honorable Paquito Diaz. nako, nalito na nga.